Ito lang ang tanging sindikato ng droga na nabuo mula sa mga espesyal na tropa. At ito rin ang pinakamalakas na sindikato sa Mexico. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga espesyal na tropa ay napakalakas. At ang kanilang mga taktika ay nakakatakot pakinggan. Ang nakakagulat ay ang pelikulang ito ay ganap na hango sa isang totoong pangyayari na nagsimula sa isang pabrika ng sili, na nagkakapote ng espesyalidad ng Mexico, hindi dahil masarap ito, kundi dahil may nakatagong puting pulbos sa loob ng bawat lata. Si Manager Will ay labis na nag-aalala dahil nakagawa na siya ng 5 tonelada ng produkto para sa mamimili sa Italia. Ngunit hindi pa rin niya natatanggap ang kanilang paunang bayad, at ang mga kalakal ay nagkumpol-kumpol at hindi may benta. Ang boss ay nagsabi lamang na humanap siya ng paraan dahil may darating na broker ngayong gabi. Napilitan si Will na tumawag upang humanap ng maghahatid ng kargamento sa isang bukid sa labas ng bayan. Hindi niya alam na narinig ng pulisya ang buong tawag niya. Hindi pa nakakakilos ang pulisya nang matanggap ni Will ang mensahe mula sa espesyaliya. Dahil sa pag-iingat, itinapon niya ang telepono at sumakay sa isang sasakyan. Nang makita siyang tumakas, hinabol siya ng mga pulis. Pagkatapos ng habulan, pumasok si Will sa palengke. Hindi maglalakas loob ang mga pulis na gumawa ng anuman, ngunit minamaliit nila ang determinasyon ng mga pulis na lipulin ang mga kriminal nang mahuli nila ang isang kriminal. Isang batang babae rin ang aksidenteng tinamaan ng bala. Lumapit si Manuel para pigilan ang pagdurugo sa ugat, ngunit sa huli ay nasaksihan pa rin niya ang pagkamatay ng isang inosenteng buhay. Sa harap niya, habang si Will na tumatakas ay nabangga ng sasakyan ng pulis. Siya ay dinala sa isang abandonadong gusali kung saan personal na kinuha ni Captain Varez ang kanyang salaysay. Si Manuel ay nakasuot ng headphone habang nakikinig sa sermon ng pastor. Isang matinding sigaw ang narinig, at pagkaraan ay nilapitan ng mga kasamahan si Manuel at tinapak sa balikat. Dahil ang tenyente ay nagbigay sa kanya ng utos na siya ang humarap dito. Mukhang nakakuha na ng mahalagang impormasyon ang tenyente. Pagdating ng gabi, ang squad ay nagbabantay sa labas ng hotel at nagmamanman. Ang boss at ang broker ay nag-uusap habang naghahanda sila ng bitag para sa 2 sasakyan. Dumating ang pulisya, alam ng tenyente na ang mga pulis na ito ay mga tiwaling pulis na nagpoprotekta sa boss. Agad niyang inutusan ng squad na umatake, ngunit ang boss sa loob ay nakatanggap din ng balita, at ang nagpadala ng mensahe ay si Manuel nang tumakas ang boss. Isang pulis na nagngangalang Diego ang nagpuntirya sa boss. Handa ng bumaril, itinulak ni Manuel ang kalaban. Tinamaan ng bala ang broker habang nakatakas ang boss. Hindi pa nakakapagsalita si Diego kung ano ang nangyari, inutusan sila ng tenyente na habulin agad. Bumaril sila sa salamin at tinamaan ang sasakyang sinasakyan ng boss. Habang hinahabol ang sasakyan ng boss, hinarang sila ng sasakyan ng mga itim na pulis. Galit na galit ang tenyente habang si Manuel naman ay naghalughog sa sasakyang nabaril kanina. Nasa loob lang ang mga bodyguard at abogado ng boss, at patay na silang lahat. Nang makita ni Manuel ang wallet sa kamay ng abogado, ninakaw niya ito. Nang makita ito ni Diego, pag-uwi niya sa dressing room, binuksan ni Manuel ang wallet at ipinamahagi sa mga kasamahan, tanging si Diego lang ang hindi tumanggap. Alam ni Manuel na darating ang araw na sisirain ni Diego ang kanyang plano. Sa isip niya, nagkaroon ng ideya na patayin si Diego. Kinabukasan, tinawag ng tenyente ang bawat isa para kausapin. Ang nangyari kagabi ay masyadong halata, hindi na kailangang isipin pa. Siguradong may tagaloob sa squad. Labis na pinaghihinalaan ng tenyente si Manuel ngunit wala siyang ebidensya. Palabas ng opisina ni Kapitan Manuel para makipagkita sa alipors na Indio ng boss. Nang malaman niyang may 5 toneladang kargamento na paparating sa Italia, napilitan siyang sundan si Kapitan para malaman ang lahat ng kilos nito. Ngunit sinabi ni Manuel na pinaghihinalaan na siya at nakahanap na siya ng ipalit na sisisihin. Ngunit para maging maayos ang lahat, kailangang isama ng boss ang 2 alipors na mamatay din. Mukhang inihanda na ni Manuel ang planong ito. Pagdating ng gabi, pagkauwi ni Diego, pumunta siya sa kalapit na bar para maglibang. Sa oras na ito, dumating si Manuel kasama ang 2 alipors para maghanda ng bitag laban kay Diego. Agad niyang nakita si Diego na sumasayaw sa gitna ng mga tao. Inutusan ng 2 alalay na patayin ka. Nakita rin ni Diego si Manuel nang hindi nag-iingat, at ngumiti pa bilang tugon ngunit sa mukha ni Manuel. Agad na napagtanto ni Diego na may kakaiba nang inihanda ang 2 alalay na umatake, binaril ni Manuel.
Pinatay ang dalawang alalay at si Diego rin pagkatapos ay lumapit ang ibang mga alalay at kinaladkad ang tatlong bangkay. Pagkatapos gawin ang masama, nagsuot si Manuel ng headset at nakinig sa talumpati ng pastor, upang mapanatili ang huling bahagi ng kanyang konsensya. Sa oras na ito, narinig ng asawa ni Diego na si Chiquitita ang sigawan sa ibaba ng bar. Nagmamadaling bumaba para hanapin si Diego at aksidenteng nakasalubong si Manuel. Nalaman niyang buntis si Chiquitita habang siya ay nakapatay na ng tao at magiging ama. Ngunit wala nang magagawa sa nangyari. Bago sumikat ang araw, isinabot ng mga tauhan ang bangkay ni Diego at 2 tauhan sa tulay. Ito ay isa sa mga kalupitan ng mga kriminal sa Mexico. Dahil dito, inakala ni Varez na si Diego ang especially iya. Nagsimula siyang magtiwala ulit kay Manuel, habang si Varez ay commander ng task force. Hindi naman siya ganoon katanga. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan niya ang squad ni Manuel at nahuli nila si Indio. Si Manuel ay nakita ang kabilang panig na labis na natatakot. Isinara ni Varez ang pinto at sinimulang usisain si Manuel na balisa na parang nakaupo sa nagbabagang uling. Buti na lang at inakala ni Varez na ang especially iya ay nalipol na. Pinilit lang niyang itanong kung saan dadalhin ang 5 toneladang kargamento. At dahil hindi isinumbong ni Indio si Manuel, siya ay nakaligtas ng mapalad. Ngunit ngayong gabi ay kailangan nilang isagawa ang misyon. Sumakay sila sa helicopter upang hanapin ang kargamentong barko. Bago sila kumilos, tulad noong wala si Varez, sinabihan ni Manuel ang kanyang mga kasamahan na kung makaharap sila ng hindi magandang sitwasyon, dapat alam nila kung kanino itututok ang kanilang baril. Ang kilos ay naging napakakinis at hindi nagtagal ay nakasakay na sila sa barko. Walang armadong puwersa na lumaban sa barko. Mabilis na nakahanap si Varez ng isang container at mabilis ding nahanap ang mga nakakahong sili at mga puting pulbos. Sa loob, si Varez ay agad na nagtagumpay at labis na natuwa. Ngunit nang bumalik siya at tiningnan si Manuel, nakita niyang nakasimangot ito. Sumigaw siya kay Manuel, "Bakit hindi mo kinokontrol ang mga kriminal?" Hindi siya nagsalita, tinitigan lang ang paglipad ng helicopter bago siya magsalita. Kung magiging maayos ang pagdating ng tren na ito, saka lang kami kikita ng pera. Nagtaka rin si Varez nang marinig iyon, at habang naghahanda siyang umatake, sinaksak siya ni Manuel sa leeg. Agad-agad, bago pa man makabunot ng baril ang mga kasamahan niya, siya na ang naunang kumilos. Pagkatapos, pinunasan ni Manuel ang dugo sa kutsilyo at bumaril sa langit, para marinig ng helicopter ang putok, saka siya nagsalita sa radyo. Ipaalam na kailangan ng reinforcement para iligtas ang mga tao. Kasabay nito, inutusan niya ang mga nasa barko, na patayin ang lahat ng communication devices, para maiwasan na masundan pagkatapos ay bumalik sa helicopter kasama ang squad. Pagkaalis natin dito, matigas na pinatay ni Manuel ang mga kasamahan niyang walang alam. Nang makita ng mga kasabwat niya ang kalupitan niya, agad silang nagtanong kung ano ang susunod na gagawin dahil siguradong kakasuhan sila sa military court. At hahanapin sila ng militar ng hindi bababa sa 10 taon. Ngunit hindi nag-alala si Manuel dahil kakampi niya ang mga kasabwat at ang boss. Pumunta siya sa bahay ni Indio at sinabing sinunod niya ang utos ng boss. Sinisiguro ang maayos na pagdating ng tren ngunit wala na siyang atrasan. Gusto niyang personal na makipagkita kay Boss Enrique na nagtatrabaho para sa kabilang panig. Nang bantaan ng 4 na sundalong espesyal si Indio, napilitan siyang tawagan ng boss. Pagkatapos ng ilang paghahanap ay nakita nila si Enrique. Lahat sila ay nagpapadala ng mga produkto sa ibang bansa. Ang mga sundalong espesyal sa Mexico pagkatapos mawalan ng internal na impormasyon, ay wala ng silbi pa ngunit iba ang iniisip ni Manuel. Iyon ay ang tulungan sila sa pamamahala ng merkado, sakupin ang buong maliit na pamilihan ng droga sa Mexico, at sinabi ni Enrique na maaari nilang subukan. Ngunit hindi pumayag ang nakababatang kapatid ni Enrique na si Jacinto, gusto niyang magpakitang gilas sa kanila. Sinabi niya na kailangan lang niya ng 4 na tauhan, na nangangahulugang gusto niyang si Manuel mismo ang pumatay sa isa sa kanyang mga tauhan, at tinukoy pa niya kung sino ang papatayin. Ngunit hindi naman tanga si Manuel, na kailangan lang niyang pumatay ng isang tao, ay mawawalan ng tiwala ang iba. Kaya naman, hinugot ni Manuel ang kanyang baril at itinago sa ilalim ng kanyang paa para takutin ang boss. Buti na lang at nakasigaw ang boss para pigilan. "Manuel, tama na, huwag na kayong magtalo." Pero nagtapos na rin ang pagtatalo ni Jacinto at Manuel. Ang unang misyon pagkatapos niyang sumali ay ang pagdurog sa slum. Hanggang sa slum,
kahit nakatanggap ng balita, ngunit ang boss ay sobrang kumpiyansa na hindi nila isusuko ang kanilang kita. Kaya noong gabing iyon, habang ang mga tauhan ay lumabas para maghatid ng mga kalakal, ay sinundan sila ng mga miyembro ng Special Forces Team. Buti na lang at mabilis ang tauhan na alam ang lugar at nakatakas agad. Nagtago sa ilalim ng sasakyan, galit si Manuel dahil nakatakas ang target. Akala niya nakaligtas na siya sa panganib, kaya nagmadaling bumalik ang tauhan para iulat sa boss. Ngunit sinalakay sila ng isang grupo ng 5 sundalong espesyal. Pagbukas pa lang ng pinto, sumugod sila at kinontrol ang lahat. Walang gumalaw, pagkatapos ay nagsuot sila ng maskara at nagpanggap na mga terorista. Habang nagre-record sa telepono, pinapatay ang ilan habang pinapatahimik ang iba. Ang mga tulisan sa gitna ng kanilang takot at pag-iyak. 2 hampas lang ng martilyo ang sumire sa katawan ng pinuno. Naging halimbawa para sa iba, nakita rin ni Enrique ang kanilang kakayahan. Agad siyang nagbigay ng bonus, hindi nagpabeya. Pagkatapos makuha ang pera, agad na pinuntahan ni Manuel si Chiquitita. Ibinigay ang lahat ng pera para gaman ang kanyang konsensya. Pagkatapos, pumunta siya sa simbahan para patuloy na makinig sa sermon ng pari. Gusto niyang panatilihin ang huling bahagi ng kanyang konsensya, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Sa bawat pagkakataon, ginagamit niya ang pangalan ng militar para supulin at kontrolin. Pagkatapos ng kasabwat na paghiwa sa leeg ng isang tulisan, pumasok si Manuel at hinayla ang pinuno, ngunit hindi niya ito pinatay dahil mayroon pa itong mga tauhan. Ang mga taong ito ay maaaring kunin at sanayin upang maging mga piling alagad. Si Manuel ay naglalayong magsanay ng isang espesyal na unit ng mga sundalo na magtatrabaho para sa boss. Sinabi niya sa kabilang panig na kailangan lang niyang tulungan siyang makalakam ng sapat na tao. Pagkatapos ay maaari na siyang magbigay ng proteksyon sa kabilang panig at ipagpatuloy ang pagiging boss dito. Pagkatapos mangako ang kabilang panig na maghahanap ng mga tao, saka siya umalis. Pagkatapos ay naghanap sila ng isang inabandonang bodega bilang lugar ng pagsasanay. Sinimulan niyang sanayin ang mga kabataang ito. Ang pinuno ang nagpapanatili ng posisyon, masigasig na sinusuportahan si Manuel. Si Manuel ay aktibong nakikilahok, personal na nagtuturo sa mga tulisan tungkol sa kalusugan. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban. Tinuruan niya sila ng kaalaman sa militar, at sila ay nagsasanay ng husto mula umaga hanggang gabi. Ang sinumang magpapabaya sa pagsasanay at gustong tumakas ay maaaring tamaan ng bala anumang oras. Sa gabi, natutulog sila sa duyan pagkatapos ng trabaho. Si Manuel ay hindi rin nagpapahinga, palagi siyang pumupunta sa bahay ni Chiquitita. Dahil dito, unti-unti siyang nagkaroon ng damdamin kay Manuel. Ayaw niyang sumama sa kanya sa simbahan para makinig sa pari. Noong araw na iyon, nagkaroon ng ideya si Manuel, bumalik siya sa training ground at tinipon ang mga kabataan. Ginamit niya ang paraan ng talumpati para bigyan ng pangalan ng organisasyon. Nag-brainwash at nag-manipulate siya ng pag-iisip ng mga kabataang ito. Matapos ihanda ang lahat, inilabas niya ang mga kabataan sa kalsada para guluhin ang lungsod, upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa lungsod ng krimen. Sasalakayin nila ang mga inosenteng sibilyan upang makuha ang atensyon ng media. Ginamit nila ang paraan ng pakikipaglaban ng mga ahente. Binangga ang isang boss para mapilitan ang mga inosenteng tao na lumuhad. Pagkatapos ay pinatay nila ang mga tao sa mismong lugar. At sila ay opisyal na naging mga terorista. Matapos iulat ng media ang lahat ng labanan, eksakto sa inaasahan ni Manuel. Wala nang maliliit na puwersa ang hindi natatakot sa kanila. Ang maliit na merkado ng droga ay nakuha rin ng mga malalaking boss. Dala ni Manuel ang pera para kausapin ang boss. Akala niya ay magtataas ng sweldo ang boss, ngunit ginamit ni Jacob ang dahilan ng 5 toneladang kargamento linggo-linggo papuntang Italia. Wala pa ring bayad, kulang kami sa pera ngayon. Maantala ang kanilang sweldo. Maaaring mapatawad ito, pero alam ni Manuel na hindi ito tungkol sa pera, kundi kay Jancito. Na hindi siya pinapansin, isang kawalang galang. Kaya noong gabing iyon, nagbayad siya para imbitahan ang kanyang mga kasabwat sa isang mamahaling restaurant, kung saan madalas pumupunta ang mga boss, at nag-order pa ng 3 mamahaling bote ng alak para sa boss. Sinabi niyang ginawa niya ito para bigyan ng babala ang boss. Sila ngayon, kung gusto nilang maging kasing antas ng boss, madali lang sanang umasa silang nakakaunawa. Pero kung nakakaunawa ba ang boss ay hindi ko alam. Ngunit si Indio ay hindi pa rin sumuko pagkatapos kumain ni Manuel.
Nagpunta siya para makipag-date kay Chiquitita habang ang kanyang mga kasabwat ay nagkaroon ng alitan kay Indio. Nag-init ang ulo ni Indio at binaril niya agad ang kalaban hanggang mamatay. Nagpaputokan ng magkabilang panig kahit na si Indio at ang kanyang mga tauhan ay agad na napatay. Ngunit nang dumating si Manuel, patay na ang kanyang mga kasabwat. Dinala niya ang natitirang sugatang kasabwat sa bahay ni Chiquitita. Habang ginagamot ang sugat, biglang napaanak si Chiquitita. Mabilis siyang dinala ni Manuel sa ospital at sa kabutihang palad ay nakapanganak siya ng isang babae. Ang pagsilang ng sanggol ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapayapaan. Ang kasabwat na kakamatay lang ay hindi na rin niya kayang tiisin. Ni Manuel, binuhat niya ang sanggol na parang sarili niyang anak. Sinabi niya kay Chiquitita na regular siyang magpapadala ng pera para sa kanya. Ngunit hindi na sila muling magkikita mula ngayon. Nang tanungin ni Chiquitita kung bakit, diretsahang sinabi niya ang matagal na niyang itinatago. Itinago niya ako na pinatay niya ang asawa mo pero ngayon ay parang ibang tao na siya. Lumabas siya ng ospital at sa labas ay mga tauhan niya, mga kabataang sinanay para maging sundalong espesyal. Ito ay magiging isang malaking atensyon na magpapayanig sa underworld sa Mexico. Samantalang ang magkapatid na Enrique ay walang kamalay-malay at nagpapatuloy sa kasiyahan sa bahay. Sa isang masayang kapaligiran, hindi lang nila alam kung gaano karaming inosenteng tao ang kanilang sinaktan para makamit ang marangyang buhay na ito. Tustos na ito ay sinaktan nila ang napakaraming inosenteng tao. Ngunit darating na rin ang kanilang karma ngayong araw. Ang mga pagsasanay ni Manuel ay napaka-epektibo. Wala pa akong nakitang organisasyon na ganito kagaling. Magaling ang kanilang koordinasyon, tahimik silang nakapasok, hindi pa nakakatugon ang mga bodyguard ng boss. Napatay na sila bago pa man sila makapag-react, hanggang sa nagpaputok na ng baril ang mga bodyguard bilang ganti. Doon lang nagkagulo ang mga tao, pero walang nakalaban sa lakas nila. Ang grupo ni Manuel ay pinatay lang ang dalawang magkapatid na Enrique at hindi nila sinaktan ang mga inosente. Dalawang sunod-sunod na putok ang nakapatay sa kalaban. Hindi na binigyan ng pagkakataong makapakiusap, si Jacinto ay takot na tumakbo papasok sa bahay. Ngunit wala itong naging epekto, pumasok si Manuel sa pamamagitan ng pagtulak sa pinto. Pagkatapos barilin at patayin ang dalawang bodyguard, nakontrol na niya si Jacinto. Ang asawa niya ay natatakot na kung hindi siya magsalita, darating ang araw na ang perang kinikita niya ay magiging dahilan para maranasan niya rin ang ganitong sitwasyon. Hindi personal na sinaktan ni Manuel sila kundi binihag si Jacinto. Hindi na siya kasing mayabang tulad ng dati. Para mailigtas ang sarili at ang kanyang pamilya, ibibigay ni Jacinto kay Manuel ang natitirang $32 million. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng broker. Pinapanta niya ang kalaban sa bahay para ibigay ang pera. Pagkatapos gawin ang lahat, binaril ni Manuel ang ulo nito. Dito nagwakas ang kapangyarihan ng drug lord ng Mexico. Hindi nagtagal, dumating din ang tagapamagitan. Nakita niya ang mga bangkay na nakakalat ng walang anumang reaksyon. Pagkatapos dalhin ng kanyang tauhan kay Manuel, kalmado siyang umupo sa pagitan ng dalawang bangkay ng boss. Matapos makumpirma ang pangalan ni Manuel, inabot niya ang $32 milyong sa harap niya. Pagkatapos ay kalmado siyang nag-order pa ng 2 toneladang kargamento at umalis. Pagkalabas, ngumiti siya ng may pagmamalaki, dahil hawak niya ang pinakamalaking drug trafficking network sa mundo. Isang beses, kaya niyang magpadala ng ilang tonelada ng kargamento na nakatago sa delatang sili na ipinadala mula sa Mexico. Nakalagay sa mga container ng kumpanya ng transportasyon namin. Tumatawid sa Atlantic Ocean papunta sa kamay ng mga Italian mafia. Mahigit 10,000 kilometro ang layo. Bawat pagpapadala ay kumikita ng ilang daang milyong dolyar na tubo. Ngunit sa pagbuo ng network ng transportasyon na ito, hindi lang niya nawala ang kanyang ama na laging gumagabay sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki ay namatay din. Hinahadlangan sila ng organisasyon sa West Africa. Palagi silang inaapi ng mga gang sa loob, at kahit sa paghahatid ng pera, sinasaktan pa sila ng mga Mexican drug lord. Si Emma ang tagapamahala ng kumpanya ng internasyonal na pagpapadala. Ang kapatid niyang si Edward ay nagsimula sa pagpapadala ng mga ipinagbabawal na kalakal. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng operasyon, hindi umangat-angat ang negosyo. Ngayon ay halos bangkarote na, at ang nakababatang kapatid ay may bihirang sakit na cold star. Kaya si Emma lang ang nagdadala ng buong kumpanya. Siya ay 34 na taong gulang na at hindi pa nagkakaroon ng kasintahan. Kahit gaano pa siya kasipag sa trabaho, napakahirap pa rin ang negosyo ng pamilya.
Sa sandaling ito, si Big Brother Damiano ng Italian Mafia ay bumili ng 5 tonelada ng produkto mula sa Mexico. Kapag matagumpay na naipadala ang kargamento sa Italia, ang kanyang katayuan ay magiging matatag. Ngunit sa kasalukuyan, napakahirap magpadala ng droga, lalo na ang ganoong kalaking transaksyon. Kapag may problema sa pera at sa kargamento, parehong mahirap mapanatili ang kanilang plano at buhay. Si May ay nakipag-partner kay Edward dahil nahihirapan si Edward, kaya hindi niya napigilan ang tukso ng pera, sinamantala ang karanasan sa internasyonal na pagpapadala. Inubos ang lahat ng ari-arian para sa malaking transaksyong ito. Kahit mariing tumutol si Emma, sinabi ni Edward sa kanya. Sa pagkakataong ito, 3 linggo lang ang kailangan para kumita, nang kita ng buong kumpanya sa loob ng 1 taon, kaya siya at ang kanyang ama ay pumunta sa Mexico para makipagkita sa magkapatid na Enrique at bumili ng 5 tonelada ng kalakal sa halagang $65 milyong. Ngunit sa pagkakataong ito, kalahati lang ng bayad ang ibinigay nila, ang natitira ay babayaran pagkatapos may hatid ang 5 tonelada ng kalakal. Pagdating sa Italia, ibebenta nila ito sa sindikato sa halagang $135 milyong, kaya makakatanggap sila ng $70 milyong na tubo. Ang ganitong magandang negosyo ay tiyak na may mataas na panganib. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa paghahatid, ang mga Mexican Special Forces ay nakapalibot sa labas. Ngunit mayroong especially iya sa loob ng mga sundalo na lihim na nagpapadala ng impormasyon sa boss. Sa oras na iyon, inakala ng mga sundalo na sigurado na sila sa tagumpay. Handa na nilang tuluyang lipulin ang mga kriminal na ito. Ang tauhan ng boss ay nakatanggap ng balita at agad na inutusan ng boss na umatras mula roon. Kahit hindi si Edward ang target nila, tinamaan pa rin siya ng bala. Labis na natakot si Emma, kaya binuhat niya si Edward papunta sa bulletproof na sasakyan. Buti na lang at nakasuot siya ng bulletproof vest, kaya nakaligtas si Edward. Ngunit ang impact ng bala ay parang nabangga ng sasakyan, na nagdulot ng matinding sakit kay Edward. Kinabukasan, pag-uwi nila sa bahay sa New Orleans, pumanaw si Edward bago pa man niya makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Nawala ang kanyang gabay, at na-forfeit na rin ang pera na na-down payment dahil dito. Nawalan ng ama si Emma, kaya nagpasya siyang magtiis. Kailangan niyang makuha ang perang ito para mailigtas ang kumpanya mula sa pagkalugi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang gobyerno, kundi si Stefano, pamangkin ni Damiano, na anak ni Stefano, ay gustong agawin ang kapangyarihan mula mismo kay Damiano. At pinatay niya ang kanang kamay ni Damiano, hindi niya pinalampas kahit ang asawa at mga anak nito. Ang pananakit sa kababaihan at mga bata ay isang pagbabawal sa gang. Kaya si Damiano ay napilitang personal na patayin ang sarili niyang anak. Si Stefano naman, na hindi nakakaalam ng sitwasyon, ay nagtanim ng galit sa lolo niya dahil pinatay nito ang kanyang ama. Ngayon ay may kakayahan na siya, at naghahanda na rin siyang bawiin ang lahat mula kay Damiano. At para na rin makaganti sa kanyang ama, ang unang ginawa niya ay patayin ang tauhan, na siyang nangongolekta ng protection kay Damiano, at ipinakain pa ang bangkay sa baboy, at sinabihan pa ang mga tauhan na bawasan ang pagkain ng baboy. Ilang araw pa at itatapon na ang bangkay ni Damiano sa mga baboy. Pagkatapos niyang ayusin ang tauhan nito, tututukan niya ang supplier. Gusto niyang pigilan ang kargamento mula Mexico papuntang Italia para pabagsakin ang posisyon ni Damiano. Kaya naman, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Emma kagabi pa. Pinilit nila siyang dalhin sila para makita ang boss sa Mexico. Sinisira nito ang kasunduan sa transaksyon at inihahanda rin nito ang pundasyon para sa kanyang negosyo sa hinaharap. Ngunit hindi niya isinaalang-alang ang mahalagang papel ng transportasyon. Hindi inaasahan, hindi natakot si Emma sa kanya. Pinayagan niya si Chris na personal na sumama sa kargamento. Sumakay si Chris sa barkong hindi na babalikan kahit hindi naman siya nakialam sa negosyo ng kumpanya. Ngunit napakalawak ng kaalaman niya sa mga barko. Ito rin ang dahilan kung bakit siya isinama ni Emma. Sa simula, napakakalmado ng lahat. Ngunit noong gabing iyon, nasa deck siya ng barko. Biglang may malakas na hangin at dumating ang Mexican Special Forces sakay ng helicopter para gumawa ng gulo. Ang eksaktong balitang ito ay ibinunyag ni Stefano. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nahanap ng mga ahente ang ebidensya. Sayang naman, nagpakita ng tunay na kulay si Manuel sa oras na ito. Pinatay niya agad ang tenyente dahil ang maliit na sweldo mula sa gobyerno ay hindi kasing halaga. Para hindi na makatayo si May, pinayuhan pa niya si Chris, na posibleng matunton ng pulisya ang lokasyon ng barko.
Kaya pinakamainam na patayin ang lahat ng communication device para hindi sila matunton. Pagkatapos ay umalis na sila. Hindi pa natatapos ang panganib na ito, may isa pang panganib ang dumating. Nang pumunta si Chris para tingnan ang barko, nakakita siya ng tugs sa gas pipe. Kung ay start ng barko ang lahat ng makina, wala pang 10 minuto ay sisabog ang gas pipe. Nang ay imbestigahan ni Chris ang camera at natuklasan na sinadyang luwagan ng mekaniko ang mga tornilyo. Pagkatapos ng direktang pagtatanong, nalaman niyang ang konduktor ang nag-utos. Nang tanungin ni Chris ang konduktor, sinuntok siya nito at nawalan ng malay. Nalaman pala na matagal na siyang binayaran ni Stefano para magtrabaho para sa pamilya ni Emma. Matagal na siyang nagsasawa sa pagmamaneho ng tren, hindi lang siya inudyukan ni Stefano kundi bantaan pa siya. Wala na siyang pagpipilian ng magising si Chris, nakakulong siya sa silid. Tumunog ang alarm, naghanap siya ng gamit para sirain ang pinto, ngunit malas. Nahulog niya ang gamot sa inidoro, ngunit sa huli ay nabuksan niya ang pinto. Pumunta sa engine room para i-activate ang fire suppression system. Pinutol ang kuryente kaya nanatili ang barko, habang ang kapitan at mga tripulante ay sumakay sa lifeboat. At umalis sa barko, si Chris at 5 toneladang kargamento ay naiwan sa gitna ng dagat. At hindi rin magamit ang communication equipment para humingi ng tulong. Ngunit hindi isinara ng langit ang daan para mabuhay ang sinuman. Pagkalipas ng 2 araw, nakakita si Chris ng ilaw kaya nagmadali siyang nagpaputok ng signal flare. Para humingi ng tulong, na nagresulta sa paghila ng barko patungo sa Dakar, Senegal. Kahit nailigtas sila, ang ipinagbabawal na kargamento sa bangka, ay kailangan siyang i-inspection ng customs at bago i-inspection kailangan munang sundin ang proseso ng inspection. Nakapag-abiso pa rin siya kay Emma na pumunta para tumulong. Si Chris ay naghanap ng gamot sa mga kakaibang lugar. Ayaw siyang bigyan ng gamot ng doktor kaya nagalit si Edward at lumabas. Paglabas niya ay may isang estranghero na lumapit at kinausap siya at hinayla pa siya papunta sa boss. Ang kabilang panig ay may kakilala sa customs na madalas mag-inspection. Kinumpiska ng customs ang mga kalakal, lahat ng uri ng kalakal ay nandoon maliban lang sa gamot na kailangan ni Chris. Binigyan lang siya ng isang bote ng tubig na hindi alam ang epekto. Kahit hindi siya nakabili ng gamot, nakakilala si Chris ng isang boss dito. Mabilis na nakarating si Emma sa Senegal at natagpuan niya si Uma. Isang taong responsable sa panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno. Mabilis siyang nakipagkita sa taong namamahala, at hindi rin siya tanga. Mula sa halagang ibinayad ni Emma, alam na niya na hindi basta-basta ang kargamento sa barkong iyon. Ngunit dahil sa sobrang daming pera na ibinigay niya, pinagbigyan pa rin siya ng taong namamahala. Nang akalain ni Emma na naayos na niya ang usapin, biglang nakasalubong niya ang pulisya kahit mayroon siyang mga papeles na nagpapatunay. Ngunit kailangan pa ring magdagdag ng 1 araw, sinabi pa ni Oma na posibleng magkaroon ng problema. Pinayuhan niya silang maghanda na umalis anumang oras. Kung hindi, kapag natuklasan sila, mapaparusahan sila ayon sa internasyonal na batas. Nang marinig ni Chris ang balitang ito, nagkaroon din siya ng ideya. Ngunit hindi niya ito tinalakay kay Emma at direkta siyang naghanap sa boss. Nangako siyang magbibigay ng 50 sako ng harina kapalit ng pagkuha ng 2 container mula sa barko. Sa simula, maayos ang plano, ngunit nahuli sila ng mga pulis at customs sa oras ng pag-alis. Pagkatapos ng isang mahabang at tensyonadong habulan, bagamat matagumpay silang nakatakas. Ngunit ipinag-utos ng pulisya na ay lockdown ang buong lungsod. Mahirap na nilang mailabas ang kargamento. Kung ganoon, tiyak na hahanapin sila ng pulisya. Hindi inakala ni Emma na sa isang tulog lang niya ay nakagawa na ng malaking gulo si Chris. Buti na lang at may paraan si Oma para iligtas sila at bigyan sila ng shortcut. Para makaiwas sa mga mata ng pulisya, ang daan na dadaanan nila ay dadaan sa teritoryo ng teroristang organisasyon. Pagkatapos ng ilang negosasyon, kailangan nilang ibigay ang 100 blok ng droga. Ngunit ang teroristang organisasyon ay hindi ordinaryong tao. Dinala nila si Chris at ikinulong si Emma sa basement. Si Oma ay ikinulong din ng hiwalay. Hindi alam ni Emma kung ano ang nangyari. Ang magagawa lang niya ay mag-alala at maghintay, habang si Chris na dinukot ay kailangang gumawa ng isang bagay para sa pinuno. Mayroong isang bihirang minahan sa kanilang teritoryo. Ang mga Pranses ay naglalayon sa lupang ito at gustong paalisin sila para makuha ang lahat para sa sarili nila. Ang lokal na pamahalaan ay nagbubulag-bulagan, kaya wala silang magawa kundi humawak ng armas. Kaya't tumindig sila para ipagtanggol ang kanilang bayan. Dahil dito,
Ang bagong pinuno ay naging isang wanted na kriminal, na pangunahing target ng bansa, habang ang kanyang pamilya ay kontrolado ng gobyerno. Upang makauwi at mabanyagan ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, kailangan ng pinuno ng isang taong kasing ganda ni Chris na magpanggap na doktor, upang makapasok sa kulungan ng pamilya ng pinuno. Ngunit ang paglalakbay na ito ay may isa pang layunin, ito ay para sa panganay na anak na lalaki na pasabugin. Ang hotel ng mga Pranses. Sa gabi, sa pakikipagtulungan ni Chris, matagumpay siyang nakapasok sa kampo at nakilala ang pamilya ng pinuno. Nang tanungin ng asawa ang tungkol sa panganay na anak, sinabi lang ng pinuno na ito ay nasa misyon. Nagsasayang ng ganoong karaming pagsisikap para lang sa binyag ng bunsong anak na lalaki. Samantalang ang panganay na anak na lalaking pinaghirapang palakihin ay kailangang magsakripisyo. Napabuntong hininga na lang si Chris at ang pagsabog ng panganay na anak ay naging matagumpay din. Naging balita sa gobyerno at sa gabi pa lang ay nagdiriwang na ang mga miyembro. Naghanda si Emma na tumakas ngunit natakot siyang bumalik, mabilis ding kumilos ang mga Pranses bilang ganti. Kinabukasan pagbalik ni na Chris at ng pinuno, nagsagawa sila ng handog para sa namatay na panganay na anak. Umupo si Chris at tiningnan ang butiki sa lupa, dahil dito ay nakaiwas siya sa pagtama ng bomba. Nang si Chris ay tumayo ng bahagyang natamba at nakita ang mga bangkay na nakakalat, nagmadali siyang sumakay sa sasakyan at umalis dahil sa takot na baka may pangalawang pagsabog. Ngunit pagkatapos niyang paandarin ang sasakyan ay napagtanto niya na ang pinuno ay buhay pa siya. Nilapitan niya ito upang iligtas at dinala sa kampo para gamutin. Dahil din sa kilos na ito, nagtagumpay si Chris na tulungan ng 5 tonelada ng kargamento na ligtas na umalis dito. Natagpuan ni Emma si Oma at nagpa siya na iwanan ng lahat at tumakas. Sa simula, nag-alala si Emma para kay Chris kaya ayaw niyang umalis dito. Ngunit sa karanasan ni Oma, inakala ni Chris na mahirap mabuhay. Kung hindi tayo aalis, lahat tayo ay mamamatay dito. Nag-iingat silang makatakas mula sa selda habang naghahanda silang magnakaw. Nang tumakas sila sa sasakyan, natuklasan sila ng mga terorista. Agad na nagpaputukan ang magkabilang panig, si Oma ay bumaril habang sinasagip si Emma na tumakas. Nagtalsikan ang mga bala, natakot si Emma at napaupo sa lupa, hindi makagalaw. Buti na lang at ang grupo ni Oma ay sanay na sa mga ganitong lugar. Hindi nagtagal ay napatumba na nila ang ilang terorista. Ngunit nang inaayos niya ang baril na nag-jam, siya ay aksidenteng nabaril. Lalo pang nagpatakot kay Emma, ang dalawa pa ay malapit ng hindi makayanan. Ang busina sa labas ang nagpatigil sa pagpapaputukan. Sumilip si Emma at saka napagtantong nakabalik na pala si Chris sa tamang oras. Binuksan niya ang pinto at itinaas ang 2 kamay, senadorya sa mga kalaban na tulungan na ang kanilang pinuno. Nang makita nilang malubhang nasugatan ang kanilang pinuno, hindi na sila nagpapaputok pa. Nagbigay pa siya ng senadoryas na umalis na sila agad pagkatapos magkita muli ng magkapatid. Babuhitan nila si Oma at mabilis na aalis doon. Labis na nagpasalamat si Emma kay Oma, ngunit dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, pumanaw na ito. Pagkatapos nito, naglakbay sila ng malayo patungo sa isang daungan, upang hanapin ang dating kasosyo ng kanyang ama, si Uncle Tracer. Sa tulong ni Uncle Tracer, nakapaglayag na ang kargamento. Gamit pa rin ang transportasyong pandagat, kumpara sa mahirap na paglalakbay sa disyerto. Ngayon, ang magkapatid na Emma ay mapayapang nakakapaghatid ng kargamento. Matapos makaligtas, pinag-isipan ni Chris ang kahulugan ng buhay kinabukasan. Nang dalhin ng anak ni Uncle Tracer ang gamot, nalaman na niya ang sagot. Nagkaibigan sila sa unang tingin. Nang gabing iyon, inaya ni Chris si Emma na mag-date. Sa wakas ay nag-enjoy siya sa kanyang paglilibang. Ngunit lumalala ang sakit ni Chris, unti-unting nawawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Pagdating ng gabi, bigla siyang bumangon at nagwala. Pagkatapos kumalma ay napilitan siyang lumabas para pigilan ang sarili. Ang kanilang ina ay namatay din dahil sa sakit na ito, alam niyang walang lunas. Nawalan siya ng pag-asa, kaya kinabukasan nang pumunta si Emma sa daungan. Hindi na siya sinundan ng mga tagahatid, at sa pagkakataong ito, nagsimula ng gumawa ng kalokohan ng Italian Mafia. Si Stefano ay parang may kapansanan, ginawa ang lahat para hindi makarating ang kargamento sa Italy. Hindi niya rin gustong makuha ito ng mag-isa, gusto lang niyang makipaglaban sa mafia ni Damiano. Sa madaling salita, talagang tanga siya. Bantaan niya ang anak ni Tio Tracer, pinilit niyang ituro kung nasaan si Chris, at pinilit si Chris na dalhin siya para hanapin ang 5 toneladang kargamento. Sinasadya ni Chris na patagilan ng oras para si Emma.
ay magkaroon ng sapat na oras para ilipat ang kargamento bago niya sila dalhin sa bodega. Gaya ng inaasahan, hindi nakita ang kargamento. Labis na nagalit si Stefano at sinaktan si Chris. Sa pagkakataong ito, dahil sa kanyang sakit, hindi na natakot mamatay si Chris. Pagkatapos niyang inisin si Stefano, pinatay ni Stefano si Chris, at kailangan na siyang pigilan ng sarili niyang mga kasabwat. Pagkaalis nila, natapos na rin ni Emma ang lahat ng mga inaasikaso. Bumalik siya sa hotel pero hindi niya nakita si Chris. Nang buksan niya ang banyo, nakita niya ang anak ni Uncle Trasher. Nagmadali siyang tawagan si Uncle Trasher para hanapin si Chris. Nang matuklasan niya ang bangkay ni Chris sa bodega ni Emma, labis siyang nasaktan. Dahil sa negosyong ito, nawala sa kanya ang dalawang pinakamalapit na tao. Ngunit kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magsakripisyo. Bukod pa rito, ngayon ang pinakamahalagang oras. Pagkatapos ng sunod-sunod na paghihirap, sa wakas ay nakarating si Emma sa Italia. Nang makita niya si Damiano, pinigilan niya ang sakit at sinabi kay Damiano, "Pinatay ng inyong pamangkin ang kapatid ko at paulit-ulit na hinadlangan ang kargamento." Agad na sumama ang mukha ni Damiano. Alam niyang tanga ang pamangkin niya, ngunit hindi niya alam na aabot pala sa ganitong antas ang katangahan nito. Hindi pinansin ang pakiusap ni Damiano. Hiniling ni Emma na ipaubaya sa kanya si Stefano. Dahil may hawak pa siyang mahalagang baraha. Kahit dumating na ang mga kargamento, nasa kanya pa rin ang numero ng container. Kung hindi niya makukuha ang resulta na magpapasaya sa kanya, huwag nang asahan ni Damiano na mahahanap niya ang mga kargamento na iyon. Wala nang nagawa si Damiano kundi utusan si Emma na umuwi at maghintay ng balita mula sa kanya. Habang siya ay naghihintay kay Stefano na hanapin siya, hindi lang niya alam na wala nang pakialam si Stefano. Kumuha siya ng baril at naghanda na makipaglaban kay Damiano para ipaghiganti ang kanyang ama, ngunit nang dumating siya dito, nakita lang niya si Emma na lumabas ng bahay. Alam niyang nabunyag na ang lahat ng kanyang ginawa, nauunawaan din niya ang mga taktika ni Damiano at ang kakayahan ng dalawang tauhan sa likod, wala na siyang magawa kundi ang kusang sumuko at magmakaawa kay Damiano. Napatawarin ng kanyang asawa at anak, ang pagmamakaawa na ito ay katumbas ng pag-amin sa lahat ng pagkakamali. Labis na nasaktan si Damiano at hinugot ang kanyang punyal at tinusok sa puso si Stefano. Nakita ni Emma ang pangyayaring ito at nanginginig sa takot na lumabas. Sinubukang kumalma sandali pagkatapos, puno ng sariwang dugo ang kamay ni Damiano. Ibinigay ang resulta na gusto niya sa kamay ni Emma, napilitan siyang isulat ang numero ng container sa papel para sa kanya. Ang Italian Mafia ay sa wakas nakakuha ng 5 tonelada ng kargamento. Ang kargamento na nagkakahalaga ng 130 milyong ay ibinenta ng mga puwersa ng Mafia. Kumita ng 900 milyon, napanatili muli ni Damiano ang kanyang posisyon. Bumalik din si Emma sa Mexico, ngunit nang dumating siya sa bahay ng boss para bayaran ang natitirang pera, nakita niya ang tanawin ng nagkalat na mga bangkay. Ang traidor na si Manuel ay nagrebelde laban sa boss at nagpasya na palitan siya upang mamuno sa isang teritoryo. Matapos ang mahirap at masalimuot na paglalakbay na ito, si Emma ay hindi na natatakot pagkatapos niyang ibigay ang pera kay Manuel. Pagkatapos ay kalmado siyang naglagay ng bagong order, mukhang pagkatapos ng pagpapadala ng kargamento na ito. Maraming sindikato ang nagtiwala sa kakayahan ni Emma. Magkakaroon ng mas maraming order na tatawid sa karagatan. Sa ibang mga bansa, ito ang buong nilalaman ng pelikulang 000. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito sa sukat na 10? Ilan ang ibibigay ninyong puntos sa pelikula? Ipadala ang inyong sagot sa ibaba sa comment section para malaman namin. Sige, salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits muli.